Alright, magandang oras po sa ating lahat, mga kababayan. Alam nyo ba na talagang mas matinding habulan po itong mangyayari na ito. Itong manhunt operation laban po kay Senator Bato de la Rosa. At yan nga po ay matapos magbigay po ng kautusan ang ating Department of Justice sa pamamagitan po ito ni Secretary Frederick Vida. Nagbigay po siya ng kautusan sa Philippine National Police at sa NBI para arestuhin na itong si Bayaning Bato de la Rosa. Bayani, bayani. Bayani kasi, tinawag kasi siyang bayani nitong mga senators na kaalyado niya. No? At ayon pa po sa DOJ, maituturing na pong fugitive o kaya pugante itong si Bato. Ano po? At ayon pa po sa balita, talagang medyo grabe ito. 225,000 na pulis. Buong pwersa na yata ng kapulisan ito. Buong pwersa na ng kapulisan ang tutugis kay Senator Bato de la Rosa. Grabe. At idagdag mo pa, yung pwersa din po ng NBI. Diyos mio ba to? Alam nyo naman po at kilala nyo naman po itong kasalukuyang director ng NBI, National Bureau of Investigation. Ito pong si Attorney Melvin Matibag. Iba rin po itong si Attorney Matibag kung trumabaho Nakita naman natin kung paano magtrabaho ito, di ba? Talagang seryoso at minsan siya pa nga itong nangunguna sa operasyon hindi nyo ba napansin o kaya hindi nyo napanood? Napanood namin to Yung nangyari pong operasyon po sa San Pedro Laguna, drug-related operation po yan, na personal na pinangunahan ng ating matikas na director. Ganon din po, kung napansin po ninyo, yung operasyon po, yung pag-raid po dun sa bahay po ni Bahay Aliwan. Bahay Aliwan po ni Mike Defensor sa Pasig, di po ba? Siya rin po ang nanguna doon. Ganyan po, trumabaho ang ating masipag na si Director Matibag ng NBI. At ang balita ay may binuo na rin po itong NBI para may binuo silang unit para sa pagtugis dito nga kay Senator Bato de la Rosa, At syempre, hindi lang po sa Metro Manila yan, kundi pati na rin po sa iba't ibang probinsya ng ating bansang Pilipinas. Dagdag pa natin, ito pong si PNP Chief Nartates. Inalerto na rin niya ang Philippine Maritime Group at ang pati na rin po, dinamay na rin niya yung Aviation Security Group para kung sakali man na magbalak po na lumabas po ng bansa itong si De La Rosa ay sigurado hindi ito makaka-escape po. Ganon din nga pala, mga babayan, ang chief po ng PNP CIDG na si Police Major General Robert Maricol. Ano ba yan? Moricol. Ayon sa kanya, pag may order na po ang PNP chief, gagamitin nila ang buong pwersa ng CIDG. At hindi lang po dito sa Metro Manila rin, ganon din po sa ibang rehiyon, sa mga probinsya, Talagang magiging bantay sarado ang bawat kilos nito ni Senator Bato de la Rosa. At palagay ko, mahihirapan itong si Bato. Mahihirapan pa ito. Kung nakita ninyo, yung paano siya kumaripas ang takbo sa Senado, mabilis. Pero parang nakita ko, parang hindi nga siya nakaramdam ng hingal Parang hindi siya napagod, hindi ba? Pero dito sa tingin ko sa Operation Bato ng PNP at ng NBI, malamang hihingalin ng gusto itong si Bato de la Rosa niya. Kaya Senator Bato sir, medyo mag-isip-isip na po kayo. Dahil po sa dami po ng tutugis sa'yo, siguradong mapapagod ka. Sigurado din na mapapasakamay ka ng ating kapulisan o ng ating batas. Ganun pa man, sa tingin ko, hindi rin na madaling trabaho ito para sa ating mga law enforcement. This will be a very challenging ops. Malaking hamon po ito para sa ating mga kapulisan, ang ating NBI, at iba pang mga ahensya na naatasan para arestuhin itong si Bato de la Rosa. Bakit ko naman po nasabi yan? Mga kababayan, si Bato po ay hindi po basta ordinaryong tao. Hindi siya kagaya ng isang simpleng kriminal lamang. Alalahanin po natin, si Bato po ay dating sundalo.
Maaring alam niya kung paano umiwas sa ganitong mga klase ng mga manhunt operations. At isa pa, ang mga dating kabaro niya, ang mga tutugi sa kanya. Di ba? Kaya hindi natin maiwasan na mag-isip na baka meron pang mga natitirang loyal. Loyal, iba yon. Loyal sa kanya. Di ba? Isa pa, naging PNP chief din po siya sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Kaya maring meron pa rin connection yan kahit papaano. Di po ba? Isa pa, pwede nating ilagdag ito, maaring itong si Bato ay armado. At hindi natin maiwasan isipin na mayroon ding mga bodyguard yan na handang magbuwis ng buhay para lang maprotektahan itong si butihing senador. Dagdag pa natin, itong mga politikong mga kaalyado niya, kagaya po ni na Robin Padilla o itong mga 13, wag nating sabihin hudas naman, itong 13 senators na kaalyado niya, talagang gagawin lahat para lamang ikangay maproteksyohan o maproteksyonan itong si Senator Bato. Ay, talaga naman, malaking hamon po yan. Malaking hamon po ito sa kakayanan ng ating mga ahensya na aaresto dito sa ating kagalang-galang na senador. Pero ito, si General Torre, ang dating PNP chief, at ngayon ay general manager po ng MMDA, ay nagsalita na po. Handa daw siyang sumali sa manhunt laban kay De La Rosa sakaling iutos daw po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na nga po. Ito nga po ang sinabi ni General Torre. Sabi niya, part pa rin ako ng gobyerno eh. Kaya in terms of manhunt operation or manhunt, pwede talaga kaming sumali. Malay mo, nagtago lang sa landfill, sa estero, o nandyan sa kalsada. Pwede kaming maasahan dyan. Yan ang sabi po ni General Torre. Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay General Torre, di ba? Isa siyang matapang, matalino, at matinik na pulis. Pintig nga lang ng puso ni Kibuloy na naglulungga sa ilalim ng lupa wala pa rin kawala, di ba? Dating presidente na si Rodrigo Duterte, hindi rin nakawala sa pangil ni General Torre. Sino sa inyo ang nakarinig sa sinabi po ni General Torre? Sa kasagsagan po ito ng pag-aresto kay Duterte, anong sinabi niya? Layuan niyo yan. Yan ang sabi ni General Torre. Layuan niyo yan, kundi kakaladkarin ko na rin yan. Layuan niyo yan, kundi kakaladkarin ko yan. Ganyan siya kabagsik ganyan kabagsik si General Nicolas Torre sa pagpapatupad ng batas. Kaya sa tingin ko, ito po'y lalong magpapahirap kay Bato. Parang NPA siya ngayon na ikangay palipat-lipat ng lungga. So ngayon mga kababayan, ang tanong, kailan kaya tatagal sa pagtatago itong si Bato? O dapat na nga ba siyang sumuko? Dapat na nga ba siyang sumuko na lamang at para depensa na lang niya ang kanyang sarili sa legal na paraan. Kaysa naman sa pagtatago na wala namang ending yan, kundi maaring mahuli siya o kaya naman ay madisgrasya kung sakaling magtangkang lumaban. Yan po ay masasagot sa mga susunod na kabanata sa buhay po ni General Senator Bato de la Rosa.